15 mga friendliest sea creatures sa buong mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Hindi lahat ng mga hayop na naninirahan sa dagat ay mababangis dahil marami din ang mga palakaibigan kahit sa mga tao o kapwa nila hayop. At kung minsan pa nga ay itinuturing silang kaibigan, lalo na ng mga divers at snorkelers. Marami din silang mga pag-uugali at characteristics kung bakit sila itinuturing na palakaibigan. Kaya ang tanong, ano-ano kaya ang mga sea creatures na ito at bakit sila itinuturing na friendly? At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 15 na mga friendliest sea creatures. Kaya naman, simulan na natin. Number 1, dolphins. Ang mga dolphin ay kilala bilang isa sa friendliest sea creatures. Bahagi sila ng Delphinidae family at kamag-anak ng mga balyena at porpoise. Ang mga dolphin ay palakaibigan at matalino, kaya marami ang naaakit na pag-aralan ang kanilang ugali at pakikisalamuha. Ang mga dolphin ay nabubuhay sa mga grupo na tinatawag na pods. Ang bawat pod ay binubuo ng 10 hanggang 100 dolphin. Close din sila sa isa't isa at nagpapakita ng matibay na samahan. Gumagamit sila ng iba't ibang tunog tulad ng clicks at whistles para mag-usap at magtulungan, lalo na sa paghahanap ng pagkain at pag-aalaga ng mga anak. Bukod sa kanilang buhay, kasama ang kapwa dolphin ay kilala rin sila sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Maraming kwento ang nagsasabi na ang mga dolphin ay tumutulong sa mga nalulunod, gumagabay sa mga nawawalang bangka at tumutulong sa mga rescue operations. Sa mga marine parks at aquariums ay makikita ang mga dolphin na natututo ng iba't ibang tricks at nakikipaglaro sa mga bisita na nagpapakita ng kanilang kabaitan at pagiging mapaglaro. Dagdag pa rito, ang talino ng mga dolphin ay isa pang dahilan kung bakit sila hinahangaan. Kaya nilang makilala ang kanilang sarili sa salamin na tanda ng self-awareness. Mahusay din silang mag-solve ng mga problema at nagpapakita ng malasakit hindi lang sa kapwa dolphin, kundi pati na rin sa ibang mga hayop at tao. Number 2. Beluga whale. Ang beluga whale ay isang uri ng balyena na kilala sa kanilang puting kulay at masayahing pag-uugali. Tinatawag din silang sea canaries dahil sa kanilang iba't ibang tunog tulad ng whistles at clicks na ginagamit sa pakikipag-usap. Matatagpuan sila sa malamig na tubig ng Arctic at subarctic tulad ng Canada, Russia, Greenland at Norway. Ang mga beluga ay mahalaga sa ecosystem ng Arctic. Sila ay may haba na umaabot ng 5 meters at may bigat na halos 1 ton. Ang kanilang puting kulay ay lumalabas kapag sila ay tumatanda dahil ang mga batang beluga ay ipinapanganak na kulay gray o brown. Ang kanilang makapal na taba ay nagbibigay ng init at tumutulong sa paglutang sa malamig na tubig. Maliban pa rito, ang mga beluga ay kilala din sa pagiging magiliw sa kapwa nila beluga at sa mga tao. Madalas silang makitang naglalaro at nagpapakita ng curiosity sa mga divers at researchers. Dahil sa kanilang likas na pagkamausisa at pagiging palakaibigan ay kilala sila sa mga marine parks at aquariums kung saan sila ay bahagi ng mga educational shows. Bukod dito, ang mga beluga ay matalino din. Marunong silang magtulungan sa pangangaso at kumain ng iba't ibang uri ng pagkain tulad ng isda at maliliit na hayop sa dagat. Number 3, manatees. Ang mga manatees na tinatawag ding sea cows ay malalaki at mababait na hayop na nakatira sa mababaw na tubig ng mga tropical at subtropical na lugar, lalo na sa western bahagi ng Atlantic at Indian Ocean. Sila ay may malambot at circular body na umaabot ng hanggang 13 feet ang haba at may timbang na halos 1,300 pounds. Ang kanilang balat ay makapal at kulay gray o brown na may manipis na buhok. Mayroon silang malapad na mukha, malalaking bibig at patag na bilog na buntot. Ang mga manatees ay kumakain lamang ng mga halaman. Paborito nilang kainin ang seagrasses at iba pang halaman sa tubig na tumutulong sa kalinisan ng kanilang tirahan. Dahil dito, sila ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng dagat. Ang kanilang mabagal at kalmadong kilos ay nagpapakita ng kanilang pagiging mapayapa. Hindi sila nananakit at bihira silang magpakita ng pagiging aggressive sa tao o ibang hayop. Samantala, isa sa mga kahangahangang katangian ng mga manatees ay ang kanilang pagiging magiliw sa tao. Maraming kwento ang nagsasabing lumalapit ang mga manatees sa mga bangka at tao dahil tila interesado at gustong makipag-ugnayan. Mahilig silang sumunod sa mga bangka at minsan ay nagpapakita ng interes sa mga taong sumisisid o nagsisnorkel. Mahalaga lamang na tratuhin sila ng may paggalang at iwasan ang pakikialam sa kanilang natural na ugali upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Number 4, porpoises.
Ang mga porpoises ay mga hayop sa dagat na kilala sa kanilang kabaitan at talino. Madalas silang makita sa malamig na tubig sa Northern Hemisphere. Ang mga porpoises ay may matipunong katawan, maliit na sukat at maikling palikpik. Ang kanilang ulo ay bilugan at wala silang tuka tulad ng mga dolphins. Mayroon din silang matatalim na ngipin na parang spade na naiiba sa conical teeth ng mga dolphins. Bukod dito, kilala naman sila sa pagiging palakaibigan at mahilig makisalamuha sa mga tao at iba pang hayop sa dagat. Madalas silang lumalangoy malapit sa mga bangka at divers na parang nag-enjoy sa pagsabay sa agos ng tubig. Bagamat hindi sila kasing close sa tao tulad ng mga dolphins, ay nagbibigay pa rin ng saya ang kanilang presensya. Dagdag pa rito, ang mga porpoises ay matatalino din. Ginagamit nila ang echolocation na isang uri ng sonar para malaman ang lokasyon ng mga bagay sa kanilang paligid. Ang kakayahan nilang makipag-communicate ay nagpapakita ng kanilang pagiging interactive at kakayahang makipag-usap sa kapwa porpoises at ibang hayop. Sa kabilang banda, mayroon namang mahalagang role ang mga porpoises sa dagat. Kumakain sila ng iba't ibang uri ng isda at maliliit na hayop sa dagat na tumutulong sa pagpapanatili ng balance sa kanilang tirahan. Ngunit may mga banta din sa kanilang buhay tulad ng aksidenteng pagkakahuli sa mga lambat ng mga mangingisda at pollution sa dagat. Number 5. Humpback whale. Ang humpback whale ay kilala bilang isa sa mga pinakapalakaibigang balyena. Sila ay sikat sa kanilang magagandang pagtalon at kumpas ng buntot na nagpapakita ng kanilang pagiging close sa mga tao. Ang mga humpback whale ay may malalaking katawan na umaabot ng hanggang 16 meters, ang haba at tumitimbang ng hanggang 36 kilograms. Ang kanilang malalaking palikpik ay humahaba ng halos 1/3 ng kanilang katawan na ginagamit nila sa paglalaro at pakikipag-ugnayan. Ang mga humpback whale ay tinatawag na friendly, hindi lang dahil sa kanilang hitsura, kundi pati na rin sa kanilang ugali. Curious sila at minsan ay lumalapit sa mga bangka ng mga travelers na parang nakikipag-usap o nagpapakita ng interes sa mga tao. Ang kanilang mga pagtalon at pagsilip sa ibabaw ng tubig ay nagpapakita ng kanilang aktibong ugali. Dahil dito ay nagiging attraction sila sa maraming lugar at nakakatulong din sa turismo. Bukod sa pagiging palakaibigan, ang mga humpback whale ay kilala rin sa kanilang mga kanta. Ang mga lalaking balyena ay kumakanta ng mahahabang kanta na naririnig ng ibang balyena sa malalayong lugar. Hindi pa lubos na nauunawaan kung bakit sila kumakanta, pero pinaniniwala ang may kinalaman ito sa pakikipag-usap at paghahanap ng kapareha. Ang mga kantang ito ay nagpapakita ng kanilang talino at husay sa communication. Gayon din, ang mga humpback whale ay naglalakbay ng libu-libong kilometro bawat taon mula sa malamig na tubig kung saan sila nagpapakain patungo sa mas maiinit na tubig kung saan naman sila nagpaparami. Number 6. Stingrays. Ang stingrays ay itinuturing na friendly sea creature. Kilala sila sa kanilang malapad at patag na katawan na parang pakpak na nagbibigay sa kanila ng mahinahon at elegant movement sa ilalim ng tubig. Makikita ang iba't ibang uri ng stingrays sa buong mundo, kasama na ang mga freshwater stingrays na naninirahan sa mga ilog ng South America. Kilala naman ang mga stingrays sa kanilang pagiging mabait at hindi agresibo. Maraming divers at snorkelers ang nasisiyahan makipag-ugnayan sa kanila dahil sa kanilang kalmadong ugali. Marami ring turista ang bumibisita sa mga lugar tulad ng Stingray City sa Grand Cayman para makisalamuha at magpakain ng mga stingrays sa kanilang natural na tirahan. Karaniwan ay hindi sila nagiging sanhi ng panganib sa mga tao maliban na lang kung sila ay masaktan o ma-provoke, na bihira naman mangyari. Bukod dito, ang mga stingrays ay kumakain ng mga mollusks, crustaceans at maliliit na isda. Ginagamit nila ang kanilang malalakas na panga para durugin ang mga seashells at makuha ang laman nito. Ang kanilang bibig ay nasa ilalim ng kanilang katawan, kung kaya't madali nilang makuha ang pagkain mula sa buhangin sa ilalim ng dagat, bagamat may kakayahan silang maglabas ng matalim na tinik mula sa kanilang buntot bilang depensa, ay bihira nila itong gamitin laban sa mga tao. Number 7. Parrotfish.
Ang parrotfish ay isang makulay na isda na madalas makita sa mga tropikal na dagat. Kilala sila sa kanilang bibig na parang tuka ng parrot na ginagamit nila para kumain ng algae sa mga coral at bato. Napakahalaga ng parrotfish sa pagpapanatili ng kalusugan ng coral reefs. Kapag kumakain sila ng algae ay natutulungan nilang maiwasan ang sobrang dami nito na maaaring makasira sa mga coral. Habang kumakain ay nadudurog din nila ang coral na nagiging buhay din. Dahil dito, sila ay tumutulong sa pagbuo ng white sand sa mga tropical beach. Dagdag pa rito, ang parrotfish ay may kakaibang kakayahan na magbago ng kasarian habang sila ay tumatanda. Maraming uri ng parrotfish ang ipinapanganak na babae at nagiging lalaki kalaunan. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa kanila ng mas malaking chance na dumami at mabuhay. Hindi rin agresibo ang mga parrotfish at madalas silang busy sa paghahanap ng pagkain. Parang naglilibot lang sila sa ilalim ng tubig mula sa isang coral reef patungo sa iba. Dahil sa kanilang makukulay na katawan at masiglang pagkilos ay madalas silang paborito ng mga scuba divers at snorkelers. Ngunit ang parrotfish ay nahaharap sa mga banta tulad ng pagkasira ng kanilang tirahan at overfishing. Ang patuloy na pagkasira ng coral reefs dahil sa pagbabago ng klima at polusyon ay nagbabanta sa kanilang buhay. Number 8. Whale shark. Ang whale shark o butanding ay itinuturing na pinakamalaking isda sa mundo at kilala sa pagiging mabait. Ang haba nito ay karaniwang umaabot ng 12 meters at tumitimbang ng mahigit sa 21 tons. Malalaki din ang kanilang bibig na umaabot ng 1.5 meters ang lapad pero hindi sila delikado sa mga tao. Kumakain sila ng maliliit na plankton, krill, maliliit na isda at iba pang maliliit na hayop sa dagat gamit ang kanilang mga hasang. Gayun din, ang mga whale shark ay hindi rin aggressive at talaga namang napakaamo. Maraming mga divers at snorkelers sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagkakaroon ng pagkakataon na makalapit at makipag-ugnayan sa kanila. Sa mga lugar tulad ng Donsol sa Pilipinas, Isla Mujeres sa Mexico at Ningaloo Reef sa Australia ay madalas makikita ang mga whale shark kung kaya't maraming turista ang may pagkakataon na makita at malapitan sila ng ligtas. Samantala, ang mga whale shark ay mahilig din maglakbay ng malayo sa buong karagatan at sumusunod sa mga agos ng plankton na kanilang pagkain. Ang mga scientists ay gumagamit ng satellite tagging para subaybayan ang kanilang ruta at maintindihan ang kanilang pag-uugali at tirahan. Subalit kahit malaki at mabigat, ang mga whale shark ay nanganganib na rin dahil sa illegal fishing, pagkasira ng kanilang tirahan at marine pollution. Dahil dito ay madali silang maapektuhan ng mga pagbabago sa kapaligiran. Ngunit marami ding hakbang ang ginagawa para maprotektahan sila tulad ng mga marine protected areas at mga batas laban sa illegal fishing. Number 9. Octopus. Ang mga octopus ay mga kakaibang nilalang na makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sila ay kilala sa kanilang maraming tentacles at kakaibang anyo. Ang mga octopus ay may 3 puso at ang kanilang dugo ay kulay blue. At ito ay dahil sa isang chemical na tinatawag na hemocyanin na tumutulong sa pagdala ng oxygen sa malamig na tubig. Ngunit ang mga octopus ay matatalino din. Napag-alaman ng mga eksperto na kaya nilang magbukas ng mga bote, kumuha ng pagkain mula sa mga lalagyan at magtago sa mga komplikadong lugar para makaiwas sa mga panganib. Ang kanilang utak ay kakaiba din dahil halos 2/3 ng kanilang mga nerve cells ay nasa kanilang mga tentacles. Ibig sabihin, ang bawat tentacles ay parang may sariling isip at kayang mag-isip at kumilos ng mag-isa. Dagdag pa dito, mahilig din maglaro ang mga octopus. Madalas silang makita sa mga aquarium na naglalaro ng mga bola, nagsosolve ng mga puzzle at nakikipag-ugnayan sa mga tagapag-alaga. Minsan ay inaabot pa nila ang kanilang tentacles upang makipagkamay sa mga tao. Sa kalikasan ay may natatanging paraan ang mga octopus para ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya nilang magbago ng kulay at texture ng kanilang balat para magtago sa kanilang paligid na tumutulong sa kanila na makaiwas sa mga mandaragit. Maaari din silang maglabas ng ink na nagdudulot ng irritation sa mga mata ng kalaban at nagbibigay sa kanila ng oras para makatakas. At kahit bihira silang makita ng mga tao sa kanilang natural na tirahan, ang mga kwento at pag-aaral tungkol sa kanilang kabaitan at talino ay nagpapaalala sa atin na ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay talaga namang kamangha-mangha. Number 10.
harbor seal. Ang harbor seal ay isang uri ng seal na kilala sa pagiging magiliw at madaling makisama sa tao. Madalas silang makita sa mga baybayin at dalampasigan kung saan sila nagpapahinga. Ang isa sa mga dahilan kung bakit kaibigan ng tao ang harbor seal ay ang kanilang pagiging magiliw sa ilalim ng dagat. Mahilig silang maglaro at makipag-ugnayan sa ibang hayop at tao na nagdadive. Ang kanilang malalaking mata ay tila nagsasabing sila ay curious at gustong makipag-ugnayan. Ang kanilang malambot na balahibo at makinis na katawan ay nagdadagdag sa kanilang kaakit-akit na anyo, kung kaya't maraming tao ang naaakit sa kanila. Bukod sa kanilang itsura, ang harbor seal ay magiliw din sa kanilang mga gawain. Mahilig silang mag-surf sa mga alon, mag-splash sa tubig at minsan ay maglaro ng mga bagay na kanilang makita sa dagat. Dahil sa kanilang curiosity, ay madalas silang lumapit sa mga bangka at sa mga mangingisda na nagiging daan upang magkaroon ng hindi inaasahang pakikipag-ugnayan. Ang kanilang pagiging komportable sa presensya ng tao ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga nakakasalamuhan nila at nagbibigay din ng mahalagang impormasyon sa mga scientist tungkol sa kanilang pamumuhay. Ngunit kahit magiliw ang harbor seal, ay mahalaga pa ring tandaan na sila ay wild animals. Bagaman sila ay kaakit-akit at magiliw, ay kailangan pa ring igalang ang kanilang tirahan at huwag silang lapitan o pakainin ng walang tamang kaalaman. Number 11, blue tang. Ang blue tang ay isang kulay blue na isda na may dilaw na buntot. Makikita sila sa mga coral reef sa Indo-Pacific, lalo na sa mga lugar na maraming coral. Pero alam mo ba na kilala rin sila bilang friendly na isda dahil sa kanilang kalmadong ugali at hindi aggressive? Madalas ring kasama ang blue tang sa iba't ibang tangs na popular sa mga aquariums. Social sila at laging kasama ng ibang isda. Dahil sa kanilang matingkad na kulay at magandang paggalaw, ay paborito sila ng mga nag-aalaga ng aquarium. Hindi rin sila mahilig makipag-away at mas pinipili nilang umiwas kaysa makipaglaban, at itong dahilan kung bakit sila itinuturing na friendly. Bukod sa kanilang mabait na ugali, ay mahalaga rin ang blue tang sa kalikasan. Kumakain sila ng algae na tumutubo sa coral reefs na tumutulong naman upang mapanatiling malusog ang mga coral. Ngunit ang tamang bilang ng blue tang ay mahalaga rin para maiwasan ang sobrang paglago ng algae na nakakasama sa coral. Sa natural na tirahan ay kilala ang blue tang sa kanilang bilis at galing sa pag-iwas sa mga mandaragit. Mabilis silang nagtatago sa mga coral o sa mga bitak ng bato. Sa aquarium naman, ang kanilang aktibong paggalaw at masayahing ugali ay nagbibigay aliw sa mga nag-aalaga at nanonood. Subalit naging mas sikat ang blue tang dahil sa pelikulang Finding Nemo at Finding Dory. Si Dory, na isang blue tang, ay nagpakita ng ugali na masayahin, matulungin at madaling lapitan, na nagpapakita din ng pagiging friendly ng mga isdang ito. Number 12, hermit crab. Ang hermit crab ay isang uri ng crustacean na gumagamit ng mga shell bilang tahanan. Makikita sila sa iba't ibang lugar tulad ng baybayin at coral reefs. Bagamat tinatawag na hermit crab, ay hindi sila palaging nag-iisa. Madalas din silang makikita sa mga grupo at sila ay magiliw at madaling alagaan. Gayon din, ang hermit crab ay sikat na alaga dahil sila ay mabait at hindi mahirap alagaan. Madali silang mag-adjust sa kanilang kapaligiran at hindi mapili sa pagkain. Kumakain sila ng iba't ibang uri ng pagkain tulad ng prutas, gulay at maliliit na piraso ng karne. Madali ring mabili ang kanilang pagkain sa mga pet shop. Samantala, isa sa mga katangian ng hermit crab ay ang kanilang malambot na tiyan, kaya kailangan nila ng shell bilang proteksyon. Ang kanilang paglipat mula sa isang shell patungo sa iba ay tinatawag na molting, na ginagawa nila upang lumaki. Kailangan din nila ng sapat na space at mga pagpipilian na shell para sa kanilang kaligtasan at kaginhawaan. Subalit kahit tahimik, ang hermit crab ay itinuturing din na sosyal na hayop. Madalas silang nakikitang nakikipag-ugnayan sa iba pang crab at ang kanilang pakikisalamuha ay mahalaga para sa kanilang kalusugan at kaligayahan. Ang pagkakaroon ng maraming hermit crab sa isang tank ay nakatutulong upang sila ay manatiling aktibo at masigla. Number 13, seahorses. Ang mga seahorses ay maliliit at makukulay na mga hayop sa dagat. Kilala sila sa kanilang kakaibang itsura at mabait na ugali. Sila din ay itinuturing na isa sa mga pinaka-friendly na hayop sa ilalim ng dagat. Ang mga seahorses ay may kakayahang magpalit ng kulay para umangkop sa kanilang kapaligiran. Ginagawa nila ito upang magtago mula sa mga mandaragit at makipag-usap sa iba pang seahorses. Ang kakayahang magpalit ng kulay ay nagpapakita ng kanilang ability na makibagay sa kanilang paligid. Gayon din, ang mga seahorses ay tapat din sa kanilang partner at kapag sila ay nagkaroon ng partner, sila ay nagiging magkasama habang buhay.
Ang kanilang pagsasama ay tinatawag na courtship dance, kung saan sila ay magkasabay na lumalangoy. Ipinapakita nito ang kanilang pagkakaintindihan at pagkakaibigan. Bukod dito, ang mga male seahorse ay may natatanging papel sa pagpaparami. Sila ang nagdadala ng mga itlog sa kanilang pouch, kung saan ang mga itlog ay ligtas hanggang sa maging mga baby seahorses. Ipinapakita din nito ang kanilang pagiging maalaga at protective sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang mabait na ugali, ang mga seahorses ay nanganganib din dahil sa polusyon, pagkasira ng kanilang tirahan at sobrang pangingisda. Number 14, pufferfish. Ang pufferfish, na kilala rin bilang blowfish o fugu sa Japan, ay isang kakaibang isda sa dagat. Sila ay sikat dahil kaya nilang magpalaki ng katawan kapag nasa panganib. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig o pagkakaroon ng hangin, kaya sila nagiging malaki at mahirap kainin ng mga mandaragit. Samantala, mayroon ding mga matutulis na tinik ang pufferfish na lumalabas kapag sila ay lumalaki na nagdaragdag ng proteksyon. Bagaman hindi sila karaniwang mapanganib, ang kanilang laman ay may lason na tinatawag na tetrodotoxin. Ang lason na ito ay napakalakas at maaaring makapatay at walang gamot para dito. Sa kabila nito, ang pufferfish ay kilala sa kanilang kaakit-akit na hitsura at kilos. Ang pufferfish ay may iba't ibang kulay at disenyo depende sa kanilang uri na nagbibigay sa kanila ng kaakit-akit na anyo. Ang kanilang mga mata ay malalaki at malikot, kung kaya't mukha silang inosente. Sa ilalim naman ng dagat, ang pufferfish ay mabagal lumangoy at mahilig magtago sa mga coral reefs at seagrass beds. Kumakain din sila ng halaman at hayop tulad ng mollusks, crustaceans at iba't ibang uri ng algae. Subalit kahit na mukhang delikado ang pufferfish dahil sa kanilang lason at kakayahang lumaki, ay hindi sila mapanganib hanggat hindi sila hinahawakan o ginugulo. Sa mga aquarium naman, ang pufferfish ay kilala bilang mga mababait na isda na maaaring makipag-ugnayan sa kanilang mga tagapag-alaga. Number 15, sea lion. Ang sea lion ay isa sa mga pinaka-friendly na hayop sa dagat. Kilala sila sa kanilang masayahing ugali, talino at kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao. Ang pinakakilalang uri nito ay ang California sea lion na madalas makita sa mga aquariums at palabas sa dagat. Gayon din, ang mga sea lion ay mahusay din na mga manlalangoy. Ang kanilang mga paa ay parang palikpik, kaya mabilis sila sa tubig. Mayroon din silang taba sa katawan na nagbibigay init laban sa malamig na tubig. Ang kanilang balahibo ay kayumanggi at nagiging mas matingkad kapag tuyo. Kahit na ang mga sea lion ay nakatira sa mga dalampasigan at baybayin, ay kilala sila sa pagiging palakaibigan sa mga tao. Maraming kwento ang nagsasabing lumalapit sila sa mga bangka o sa mga divers para maglaro. Sa mga marine parks ay madalas silang kasama sa mga palabas dahil sa kanilang kakayahang matuto ng iba't ibang tricks. Ang kanilang kasiglahan at talino ay nagbibigay saya sa maraming manunood. Sa kalikasan, ang mga sea lion ay may social life. Nabubuhay sila sa malalaking grupo at may mga pinuno na tinatawag na bulls. Ang mga lalaki ay nag-aagawan para sa teritoryo at mga babae tuwing mating season. Sa kabila nito, sila ay mapagmahal na magulang at malapit sa kanilang mga anak na kanilang inaalagaan bago maging independent. Ang pagkain naman ng mga sea lion ay binubuo ng iba't ibang uri ng isda, pusit at iba pang maliliit na hayop sa dagat.